Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga taga-subaybay po at taga-sunod dito po sa ating programa sa Gospel Force sa pagbibigay ng kasagutan sa mga ilang katanungan po mga kapatid patungkol po sa Biblia. Ako po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang araw po sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito mga kapatid, tatalakayin na naman natin ang isang katanungan na sabi niya, Brad, paano yan marami kayong tinuturo na kaligtasan? Mayroon pang faith, mayroon pang baptism, ay meron pang tinawag na pagpatuloy hanggang sa katapusan. Saan ba talaga ang tinuturo nyong kaligtasan? Ano ba talaga ang paraan ng Diyos para ang tao ay matawag natin maligtas po mga kapatid? So, sa oras na ito, atin pong lilinawin ang tinatalakay po natin mga kapatid at ilang mga katanungan patungkol po sa tinatawag na salvation. From episode 1 po mga kapatid hanggang episode 53 hanggang ngayon 54, ay naka-focus po tayo mga kapatid doon po sa tinatawag na salvation po, kung paano po ang tao ay maligtas. Tinapik natin doon yung knowing God, yung faith, yung repentance, yung baptism po mga kapatid, receiving of the Holy Ghost, the baptism of the Holy Spirit, and kung paano po tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. So sa oras na ito mga kapatid, pagbibigyan po nating linaw bilang kabuuan po from episode 1 hanggang ngayon mga kapatid episode 53 or 54, ay ating pong pagbibigyang linaw mga kapatid, ano po ba yung paraan ng Diyos para sa atin, para sa ikaliligtas po ng bawat tao po mga kapatid. So isi-simplify po natin ang ating pong pinaliwanag from episode 1 hanggang po ngayon mga kapatid. So napakasimple lang po mga kapatid ang sinasabing kaligtasan sa Bible. It's not just about salvation na magkaroon ka lang ng kaligtasan, hindi po mga kapatid, kundi ang Diyos po ay nais po niyang magkaroon po tayo ng relationship po sa Kanya. At yun po ay matawag po natin na tayo po ay maligtas po mga kapatid. Unang-una, 2 Thessalonians 1:8, sabi po doon, in flaming fire taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel. So, dalawa lang doon mga kapatid. Sabi niya, sa isang naglalagablab na apoy, nakahanda yung mga taong hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita. And ibig sabihin mga kapatid, kung hindi mo sundin ang mabuting balita at hindi mo kilalanin ang Diyos, that is the requirement po mga kapatid na ang tao po ay mapunta po sa tinatawag na naglalagablab na apoy. For short, hindi po siya maliligtas. So anong gagawin ng tao para po siya ay maligtas? Simple lang, dapat mong kilalanin ang Diyos at sundin ang mabuting balita. So dyan po nakafocus lahat mga kapatid yung tinatawag po na salvation ng bawat isa po mga kapatid. Una, doon po sa pagkilala ng Diyos, kaya po doon po na-develop yung tinatawag na faith or pananampalataya. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, for by faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, para po ay magkakaroon ka ng pananampalataya, kailangan mong makinig sa salita ng Diyos at doon po yung tinatawag mga kapatid na knowing God. Sa pamagitan doon ay makikilala mo ang Diyos. Kasi mahirap po mga kapatid na magtiwala or manampalataya na hindi mo siya kilala. So nagkakaroon na acquire mo yung faith because nakilala mo siya mga kapatid through listening the Word of God. So kaya ang definition po ng faith ng Romans chapter 10 verse 17, for by faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So ano ba itong faith? Yung faith po mga kapatid, hindi po ito hiwalay sa tinatawag na love. In 1 Corinthians chapter 13 verse 13 po mga kapatid, itong tatlo ay magkakasama, faith, hope, and love, but above all is love. Kasi po, yan po ang pagmamahal, ay yan po ang dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng kaligtasan po mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa pagmamahal sa atin, siya po ay pumarito, nahayag sa laman para po tayo po ay iligtas mga kapatid sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo. So ngayon, doon po sa faith, kasama po doon yung love. And then doon sa love mga kapatid, John chapter 14 verse 15, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandments. So, sa pamamagitan doon mga kapatid na nagkaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandments. Nandoon po yung tinatawag na pagsunod po, pagtalima po sa kanyang mga utos po mga kapatid. So 1 Corinthians chapter 13 verse 13, nagkaroon din po tayo doon ng tinatawag na hope. Ito po ay magkakasama, faith, hope, and love po mga kapatid. So magitan ng ating pananampalataya, pagkilala sa Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos, and then kapag mahal natin siya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na obedience mga kapatid, sundin natin ang kanyang commandments, and then nagkakaroon tayo doon mga kapatid ng hope. Kaya nga po sa Bible, sabi niya, looking for that blessed hope, that will be the rapture po mga kapatid, looking for that blessed hope, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. So dito po na umiikot po mga kapatid, the faith, hope, and love. So ngayon, kung mahal natin ang Diyos, susunod po tayo sa kanyang mga utos. At ang faith po mga kapatid, according to the James chapter 2 verse 22 to 24 po mga kapatid, ito pong tinatawag na perfect faith
partnered with works po mga kapatid. Ano ba itong works? Ano ba itong works po mga kapatid na sinasabi dito? Okay, ang works po na sinasabi dito, hindi po ito works na sa ating sarili, kundi this is the work for obedience to the gospel. Okay, 2 Thessalonians kanina, binanggit po natin, 1:8, dalawa lang po mga kapatid, kilalanin ang Diyos, nakapaloob dyan yung pananampalataya at yung tinawag na pagmamahal. Ayan, kilalanin ang Diyos. Pangalawa mga kapatid is kailangan nating i-obey ang gospel. Kasi kung hindi natin kilalanin, hindi natin i-obey ang gospel, sabi doon, ang nakahanda po sa atin ay in flaming fire. So ngayon, doon sa pagkilala sa Diyos, nakapaloob doon yung faith. Of course, kapag makilala mo siya, nagkaroon ka ng faith, nagkaroon ka ng pagmamahal mga kapatid. And then, kung nagkaroon ka ng faith at pagmamahal, doon po yung tinatawag mga kapatid, obedience mga kapatid. Ang tanong, ano ba ang i-obey? Kaya nga po sa 2 Thessalonians 1:8, sabi doon, and obey not. Yung mga hindi sumunod sa gospel, sila po ay napapahamak, hindi po sila maliligtas. Bakit po? Gusto po ng Diyos, ang plano po ng Diyos sa atin, na tayo po ay tatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagsunod ng gospel. Ngayon, tatalakayin natin ano ba itong gospel po mga kapatid. But bago po natin tatalakayin yan, titingnan po natin itong faith coupled with works. Sa Bible po mga kapatid na may misinterpret po ng iba, na sabi nila, hindi ka naligtas dahil sa mga gawa. So ang ibig sabihin nila sabihin, wala nang gawa, faith alone. So faith lang mga kapatid, hindi po ganun ang sinasabi sa Biblia. Ayan, so pag pinutol-putol po natin ang bawat talata po na nakasulat sa Biblia, hindi po natin niya maintindihan. Example, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Palagi natin yan naririnig mga kapatid. Hanggang 8, from 8 to 9. Bakit yung 10 hindi sinama? Kasi ganito po mga kapatid. Sabi doon sa verse 8, for by grace you have been saved. Ano ba yung grace? Yung gift ng Diyos, gift ng ating Panginoong Jesucristo, na ano ba yung grace na ginawa niya? Unmerited favor that is on the cross, the gospel po mga kapatid. For by grace you have been saved through faith. Okay? Dahil daw sa pananampalataya. Of course, kung hindi natin sasampalatayahan ng mga kapatid, ay hindi tayo maliligtas. Pero sabi doon mga kapatid, and not of your works. Ang interpretation ng iba, hindi na kailangan ng works kasi nga mayroong pananampalataya Pananampalataya lang, through faith lang, walang works. Hindi po iyon ang ibig sabihin mga kapatid. Kasi dito, kung titingnan natin, ano bang works ang hindi po kasama doon para sa ikaliligtas natin? So dito mga kapatid, sabi doon, for by grace you have been saved through faith and not of yourself. Hindi po sa ating sarili. Not of works, lest any man should boast. Ano bang ibig sabihin? Hindi po ito sa ating sariling gawa para tayo ay nangaligtas. Ibig sabihin mga kapatid, yun pong sarili natin, ito yung paraan para maligtas ako. Hindi po ganun mga kapatid, kundi nakasang-ayon po tayo doon sa faith kasi nga yung perfect faith ay may kasama po yung obedience. Kung basahin mo po yung basahin po natin yung Hebrews chapter 11 po mga kapatid, kumpleto po yan. Si Abraham dahil may pananampalataya siya, nung inutusan siya ng Diyos, kahit hindi niya alam kung anong patutunguhan niya, siya ay nag-obey. Ayan. So, and we are the sons of Abraham. Tayo ay mga anak ni Abraham mga kapatid in faith. So, ngayon, doon po sa tinatawag natin na faith, na sinabi doon mga kapatid, hindi po ibig sabihin wala ng works, kundi yung faith na yun mga kapatid ay may kasama po yung tinatawag na obedience. But ang sinasabi doon na not of yourselves, yun pong sarili nating kaparaanan para po tayo ay maligtas. Ibig sabihin kapag nagkaroon ka po ng pananampalataya, mag-uobey ka po sa kung anong gusto doon sa sinasampalatayahan natin. Ayan, sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, sa verse 9, lest any man should boast. Sabi niya, not of works, lest any man should boast. Sabi ng mga kapatid, hindi sa mga gawa na pwede nating ipagmayabang. Ano ba yung mga gawa na pwede nating ipagmayabang? Yung sa mga sarili nating desisyon mga kapatid, nakapagtapos ka ng pag-aaral, ayan, nakapagtapos ka ng doktor, nurse, teacher, pwede mo yan ipagmayabang. But then, hindi mo yan pwedeng gamitin para sabihin mong ikaw ay ligtas dahil dyan sa mga nagawa mo. Gumawa ka lang ng kabutihan na walang ano. So, mayroon po talang tinawag mga kapatid, yung tinutukoy po doon, mayroon po talagang tinawag mga kapatid na self-righteous. Yun po ang sinasabi ng Biblia. O gagamitin na naman nila yung Titus 3:5. Ang sabi ng Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done. Ano pang ibig sabihin? Hindi po sa ating sariling katuwiran na ating ginawa, yung sa ating sarili mismo mga kapatid, kundi na-acquire po natin ang salvation because of the faith of the Lord Jesus Christ, and then doon mayroon po siyang inuutos mga kapatid. So, yan po mga kapatid. But in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, kapag pinutulan po natin dyan, hindi natin maintindihan mga kapatid. But continue ka sa verse 10. For we are His workmanship created unto good works. May nakalagay po doon mga kapatid. Sa Titus 3:5, kung hanggang 5 ka lang magbasa mga kapatid, hindi po natin yan maiintindihan. Pero kung basahin mo hanggang sa dulo, sa verse 8 po mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos para po mag-obey na to do the works of tinawag mga kapatid, obedience mga kapatid. So anong tanong? Ano po ba yung i-obey natin as a sign na tayo ay minahal natin ang Diyos? Minahal natin Jesus Christ. Sabi niya, obey my commandments.
at doon sa James chapter 2 mga kapatid, na matawag na perfect faith kapag coupled po ito ng works, na ibig sabihin mga kapatid, obedience. Ano ba itong klaseng gawa? Ito po ang gawa na hindi po sa ating sarili, kundi gawa po mga kapatid na obedience or pagsunod doon po sa ebanghelyo. Tanong, ano ba ang ebanghelyo? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, sabi ni Pablo, I preach unto you the gospel. Ayan, sabi niya, ipatalastas ko ngayon sa inyo itong gospel, na which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So ngayon, yung gospel pala or ebanghelyo, ito pala ay kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So ang kailangan natin dyan mga kapatid, obedience, sabi ng 2 Thessalonians 1:8, na kailangan nating mag-obey mga kapatid, kasi kung hindi, ang nakahanda sa atin in flaming fire. So, paano ba yung mga kapatid? Gawa ba natin yung obedience? No, hindi mga kapatid, hindi po natin yung sarili, kundi nag-obey. Kaya nga tinawag na obedience, kasi hindi nag-obey lang po tayo mga kapatid, hindi po yun sa ating pasya na yun ang gagawin natin. Ayan, kaya nga po mga kapatid, inutos po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Binigyan po tayo mga kapatid ng kaparaanan kung paano po natin masunod. Ayan, matalima itong tinawag na gospel. So, paano ba natin ito masunod? Romans chapter 6 verse 1 to 4, sabi doon mga kapatid, na we are dead to sin. So si Jesus Christ ay namatay, tayo din ay mamatay sa pamamagitan po ng, sabi niya, dead to sin. Sa Book of Hebrews, sabi doon, dead works unto repentance. That is repentance po mga kapatid in the Greek. That is metanoia. So, si Jesus Christ ay nailibing, kasi ang gospel is the death, burial, pagkamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Jesus Christ ay nalibing, tayo rin naman ay mga libing, mga kapatid, according to Romans chapter 1 verse 4, na Romans chapter 6 verse 1 to 4, na sabi doon, we are buried with Him by baptism. Tayo nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo, na isinulat din naman sa Colossians chapter 2 verse 12. So ngayon, si Jesus Christ ay nabuhay muli, kailangan din natin yung sundin mga kapatid. Paano ba tayo mabuhay muli? That we should walk in the newness of life, na pagkatapos po natin tanggapin ang banal na Espiritu, na nakasulat po yan mga kapatid, Romans chapter 6. So that is obedience to the gospel. Ngayon, doon sa tanong na, bakit Brad, kailangan, kung na-obey nyo na yan, kailangan nyo pang magpatuloy pa hanggang sa huli, sa dulo, kailangan pa, paano kung di ka makapagpatuloy sa dulo, di ka maliligtas. Mga kapatid, ang gospel, ang obedience to the gospel is a package obedience po mga kapatid. Sa atin lahat ng mga buhay ngayon, wala pang nakapagtalima ng masabi natin na na-obey ko na ang gospel. No, we are on the process of obedience po mga kapatid. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya nga po in the church, hindi po natin ginajudge yung mga, alam naman natin sa church mga kapatid, it's like a hospital na maraming mga may sakit dyan, na kaya nga tayo nandyan para hindi natin kaya baguhin ang ating sarili. Diyos lang po ang kayang magbago po sa atin mga kapatid, magpabago sa atin. Kailangan po natin ang awa at tulong po ng ating Panginoong Jesucristo. So, nasa proseso pa po tayo mga kapatid sa pag-obey. Sa akin, hindi ko po masasabi na tapos ko na, na-obey ko na ang gospel. No. Kasi po mga kapatid, kung ang kamatayan sa atin ay repentance, kung ang paglibing ni Jesus Christ sa atin ay bautismo sa tubig at saka sa Espiritu, pagkatapos po natin mabautismo mga kapatid, anong susunod? Si Jesus Christ ay, pagkatapos niyang nalibing, siya po ay nabuhay muli. Ano ba yun sa atin mga kapatid? Mula nung pagkatapos mong bautismuhan, yan, of course, may mga process yan, bautismo sa tubig, yung iba matagal pa nakatanggap ng banal na Espiritu, na bautismuhan sa Holy Spirit, may proseso yan. But after nun mga kapatid, we should walk in the newness of life. Romans chapter 6 verse 4, that we should walk in the newness of life. Ano po ba yun mga kapatid? Yun pong pagkatapos ng bautismuhan, ang pagpapatuloy mo hanggang sa katapusan, yan po ay obedience mo doon sa resurrection ni Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Kapag nag-stop ka sa kalagitnaan, hindi mo na-obey ang gospel. Kasi ang gospel is the death, burial, and resurrection. Na-obey mo na nga yung tinawag na death dahil nag-repent ka. Na-obey mo na yung tinawag na paglibing ng ating Panginoong Jesucristo. That we should, sabi doon ng Colossians 2:12, that we are buried with Him by baptism, na ilibing tayo, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Yung bautismo natin, simbolo ng paglibing ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kapag binautismuhan tayo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman nililibing ang Holy Spirit po mga kapatid. So, sa pamamagitan ng mga kapatid, mayroon pang isa, the resurrection of Jesus Christ. Paano ba natin i-obey ito mga kapatid? I-obey natin ito mga kapatid pagkatapos po natin mabautismuhan, na magpatuloy po tayo hanggang sa katapusan. That is obedience to the resurrection of Jesus Christ. Ang mangyayari mga kapatid, kapag hindi po tayo nagpapatuloy sa hanggang sa katapusan, hindi po natin na-obey yun pong tinawag na gospel. Kasi iisang gospel lang naman yan mga kapatid. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Ngunit mayroon pong tatlo dyan na parts na kailangan po nating i-obey po mga kapatid specific. So, ibig sabihin, iisa lang po ang salvation. Hindi po ito hiwalay-hiwalay po mga kapatid. And then, hindi rin po tayo naligtas dahil sa ating mga sariling gawa,
kundi naligtas tayo mga kapatid dahil po sa Ebanghelyo. Sabi po ng ating apostol na Pablo, Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation." Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos na magdala sa atin tungo sa kaligtasan. So ilan ang gospel mga kapatid? Ilang kaligtasan? Isa lang. So we must understand mga kapatid yung plano po ng Diyos ng kaligtasan sa bawat isa. Hindi po ito marami mga kapatid, ngunit package deal po ito. Isa po ito mga kapatid sa atin. So connection po. Bakit ba tayo nagkaroon ng pananampalataya? Sa 2 Thessalonians 1:8, pagkilala sa Diyos at pag-obey sa gospel. So buo po ito mga kapatid. Hindi po pwedeng kilalanin mo ang Diyos, hindi ka mag-obey sa gospel. So doon sa pagkilala at pag-obey sa gospel, diyan po nakapaloob ang buong kaligtasan po natin mga kapatid. Dahil doon sa pagkilala natin sa Diyos, ay nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagmamahal, and then nung nagkaroon ka ng pagmamahal at pananampalataya, of course, ang pagmamahal, it requires obedience. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." And then sa faith po mga kapatid, naging perfect po ang faith, coupled po na kung mayroon po siyang partner na works or obedience. Ang works po dito na sinasabi, hindi po ating gawa na ganito ang gawin ko, magbigay lang ako ng magpakabait lang ako, maliligtas na ako. Hindi po ganun mga kapatid, kundi nakaayon po doon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. So, doon sa pagkilala, may faith, may pagmamahal, and then nandoon susunod mga kapatid ang obedience. Ano ba itong obedience? Ang obedience is ito po yung pag-obey doon po sa gospel po mga kapatid. The death, burial, and resurrection sa atin naman is tinawag na repentance, baptism, mga kapatid, at newness of life, na mula nung nabaptize tayo, magpatuloy tayo, living in a newness of life, a holy life, hanggang po sa katapusan ng ating hininga, or kung maabutan ka ng rapture, hanggang po dun sa dulo mga kapatid, ay nagpatuloy po tayong lumakad na kasama po ang Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin, mayroon man tayong mga ups and downs, minsan dadapa, minsan bumabangon. Ang importante dito mga kapatid, nagpapatuloy po tayo hanggang sa katapusan po mga kapatid. So, that's all for today po mga kapatid. And then may nagtanong dito na ihabol ko lang mga kapatid. I think wala na tayong oras para talakayin pa sa susunod na mga video. Nagsabi doon, bakit daw, doon naman sa last video natin, kasi about speaking in tongues, sabi niya, meron daw nakatanggap ng banal na espiritu, maraming nakatanggap ng banal na espiritu, ngunit hindi naman daw nagpapatuloy. Pero yung mga hindi pa daw nakatanggap ng banal na espiritu, hanggang ngayon nakikita pa natin sa church. So, actually mga kapatid, kung siguro dahil lang doon based on your experience, na nakita mo doon sa church, but I believe mas marami naman na nagpatuloy talaga na nakatanggap sila ng banal na espiritu. So, maybe ang nakita mo ay doon lang sa yung church or something specific sa isang lugar mga kapatid. Pero ako po ay naniniwala na marami pong mga nakatanggap ng banal na espiritu na nagpatuloy po hanggang ngayon po. Pero mga kapatid, yung pagtanggap po ng banal na espiritu, hindi po yan parang kapag natanggap natin yung Holy Spirit, yung banal na espiritu ay parang ginawa na tayong robot ng Diyos. Hindi po tayo tinanggalan ng tinawag na choice po mga kapatid, the freedom to choose. Still, mayroon po tayong freedom mga kapatid, kalayaan para pumili. Nasa atin pa rin po kung mag-response tayo doon sa guide po ng banal na espiritu. Like Demas. Si Demas ay nabaptize sa tubig. Siya din po ay nabautismuhan sa banal na espiritu. Pero pinili niya na ang sanglibutan mga kapatid. So, at the end, wala po tayong kumbaga may isusumbat sa ating Panginoon dahil hindi po tayo tinanggalan mga kapatid ng karapatan na pumili po. So, nasa atin pa rin po mga kapatid. Kaya nga po, ang tinawag na pagmamahal, hindi po yan sa pilitan po mga kapatid. So, ang gusto ng Diyos ay kaya niya ito ginawa, 2 Corinthians 5:19, "To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself." Yung nasira pong relationship ng tao at sa Diyos para po may balik mga kapatid. According to the book of Isaiah chapter 59 mga kapatid, verse 1 to 4 ay dahil sa kasalanan ay nagkaroon po tayo ng gap doon po sa ating Diyos po mga kapatid. Dahil po sa kasalanan nagkaroon ng gap. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nung siya po ay nahayag sa laman, ay naibuhos ang kanyang dugo, ma-reconcile po tayo muli sa kanya mga kapatid sa pamamagitan po ng pagsunod or pagtalima sa Ebanghelyo po mga kapatid, kaibigan. So that's all for today mga kapatid. Salamat po sa mga katanungan. Ayan, so sa susunod na video, tatalakayin po natin yung tanong po ng ating mga kaibigang Muslim na sinasabi na ang sabi niya doon, may contradiction daw sa Biblia. Ano ba itong contradiction na sinasabi niya? Sabi niya, yung Matthew chapter 7 verse 21, sinasabi doon, hindi lahat ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. Ngunit daw ang sinasabi sa Acts chapter 2 verse 21, lahat ng tatawag sa pangalan ay maliligtas. Sa kanya pangalan ay maliligtas. So, ang tanong niya, contradiction na talaga kasi sabi ng Matthew,
hindi lahat ng tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Pero sabi ng Acts chapter 2 verse 21, ang lahat ng tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ayan, yan po ang sasagutin natin sa mga susunod na video. At kung may sagot ka dyan, pwede kang mag-comment dyan sa baba para po ma-mention natin sa mga susunod po natin na mga video po mga kapatid. Yan po mga kapatid ay tatalakayin natin sa mga susunod po natin na video. At muli po tayo magkakasama at magkita-kita doon mga kapatid. At please share, like our video mo mga kapatid para po sa iba at ma-share din po natin ang gospel, ang salita po ng Diyos. So salamat po sa oras na ito at pagpalain po kayo ng Diyos.